Ipakilala natin ang bidang babae ng kwentong ito, si Faith. Maganda, masipag at siya lang ang may trabaho sa relasyon nila. Isa siyang massage therapist sa isang maliit na ruko, yung tipong katabi ng laundry at malapit sa paresan. Kasama niya sa ruko ang nobyo niyang si Raymond, isang full-time professional tambay gamer. Walang trabaho pero may oras maglaro maghapon. Kaya si Faith ayon, pasa ng buong mundo at bills. Isang gabi may dumating na kliyente si Faith, si Dev. Isang mayamang negosyante na mukhang mabango kahit walang deodorant. Halata namang type siya ni Dev pero laking gulat ni Faith. Si Dev pa ang umatras sa alok. Aba, may prinsipyo pala si Kuya. Samantala sa ruko, dumating ang tropa ni Raymond na sina Obet at Mari. Gusto raw ni Raymond bumili ng gaming chair na binibenta ni Obet pero syempre walang cash. Ang alok, crypto. Sa sobrang galing mangbola ni Raymond, hindi lang pumayag si Obet, pati buong ipon niya sinugal sa crypto. Palakpakan para sa bad decisions. Kinabukasan, umuwi si Faith at nadatna ng 3 lalaki. Parang bangkay sa sahig, tulog pa rin. Sa inis niya, walang intro-intro, pinalayas sina Obet at Mari. Nasaktan ang ego ni Raymond, nagalit, nagsagutan sila, hanggang sa tuluyang sumabog si Faith. Nang insultuhin pa ang trabaho niya, ayon, iniwan niya ang ruko. Para hindi ma-stress, nagtrabaho na lang ulit si Faith at tumanggap ng booking kay Dev. Dahil madaling kausap si Dev, napakwento si Faith tungkol sa buhay niyang parang teleserye. Sinubukan man siyang landiin ni Dev, tinabla pa rin siya ni Faith. Marupok pero may standards pa rin. Hindi rin pala kayang magtampo ng matagal ni Faith. Kinabukasan, bumalik siya sa ruko at nagkaayos sila ni Raymond. Yung tipong pang primetime slot ang lambingan. Ilang araw ang lumipas, dumating si Obet na galit, hinahanap ang pera niya. Nagbanta pang ipakukulong si Raymond. Napilitan tuloy umamin si Raymond na nasunog na ang pera sa crypto. Si Faith syempre, nagalit ng bongga, nag-rant, nag-walkout, at dire-diretso kay Dev. Sa bahay ni Dev, parang prinsesa ang trato kay Faith, sobra pa na nga sa bait. Pero kalaunan, napansin niya ang kakaibang ugali ni Dev, temperamental pala. Isang araw, sa sobrang down niya, aksidenteng nasa lubong niya si Raymond sa daan. Umiiyak, humingi siya ng tulong para makauwi. Nakauwi nga siya, pero maling bahay. Ibinigay siya ulit kay Dev. Pagkagising ni Faith, narinig niya ang video call ni na Dev at Raymond. Doon lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ipinagbili siya ni Raymond. Fast forward, dumating sina Raymond at Marie sa bahay ni Dev para kunin ang pera. Kahit wala si Dev, kain sila ng kain sa handa ni Bong, ang tahimik na kasambahay. Biglang lumabas si Faith. Boom! Blackout. May halong pampatulog pala ang pagkain. Plot twist ng taon. Una nang pinabagsak ni Faith si Dev. Itinali niya sina Dev, Raymond at Marie, at doon na nagtapos ang pagiging api niya. Full revenge mode na si ate mo, Faith. At doon nagwakas ang kwento, isang paalala na huwag mong lokohin ang babaeng nagbabayad ng kuryente mo.